Soliman, tatawagin ang programa na Ligtas Pasko para sa mga batang kalye. Pakiusap ng kalihim sa mga motorista, huwag magbigay ng pera sa mga batang namamasko sa kalsada. Yan ay para hindi na maengganyong mamasko ang mga bata sa lansangan. Pinayuhan din ni Secretary Soliman ang mga magulang na huwag hayaan sa mga lansangan ang kanilang mga anak. At kaugnay po niyan, makakausap natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Secretary Soliman, good morning po. Magandang umaga naman sa iyo, Rhea, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ang nilalaman ng programa niyong Ligtas na Pasko para sa Batang Kalye? Oo, ito po ay isang kampanya na dati na pong ginagawa ng lokal na pamahalaan at MMDA at DSWD at atin pong pinalawak ngayon. At ang atin pong pinakaprograma ay mga batang nangangaroling sa mga kotse o kaya sa mga jeep ay amin pong aalisin sa kalsada sapagkat sila po ay nasa panganib, masagasaan, makalanghap ng mga carbon monoxide o hindi maayos na mga hangin, dagawa ng polusyon. At yung iba ho ay nangangaroling gabing-gabi na. Yes. At amin hong mungkahi ay doon na lang tayo magpasko sa mga barangay natin. Kasi ang karamihan po ng mga batang yan ay nakatira lamang sa malapit sa kanto kung saan sila namamalagi ng mga informal settlements na nandyan po sa malapit sa kanto nga. Meron po kaming ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga foundations, the League of Corporate Foundations, ang mga NGOs, mga faith-based organizations na mag-oorganisa ng mga Christmas party at iba pang mga aktibidades sa loob ng barangay. Nang sa ganon, hindi na po kailangang mamasko ang ating mga bata sa mga kotse o kaya mga jeep. Secretary, linawin lang po natin, hindi ho sila aarestuhin o huhulihin? Ay, hindi po, inaalis po sila sa kalsada. Wala naman ho tayong batas na sinasabing aarestuhin. Kukunin sila at iuuwi sila sa kanilang mga barangay. Ngayon, kung sila ay wala po talagang inuuwian, sila ay mga stowaway, dadalhin po natin sa mga pasilidad ng pamahalaan o kaya aming i-endorso sa mga NGOs na may facilities din na nangangalaga ng street children. Pero Secretary, karaniwan din ho ang mga magulang mismo ng mga batang ito ang kumukonsinti sa kanila, no? Ano ho bang plano nating gawin naman sa mga magulang? Oo, no, Rhea. Ang mga magulang, nakikiusap ako ngayon, wag ho nating puhunanin ang kinabukasan at buhay ng ating mga anak para lang ho magkapera mula ho sa panglilimos. Wala tayong batas na ngayon, Rhea, na nagsasabi kung anong parusa ang pwedeng ibigay sa mga mapagwalang bahalang mga magulang. Ang amin hong nakikita ay pangangaralan. At ang ating isinasagawa ngayon ay magbigay na nga ng insentibo na ang mga bata ay panatiliin nila sa kanilang mga barangay at nag-uugnayan kami sa lokal na pamahalaan kung ano ang magandang gawin. May ilang lokal na pamahalaan na may ordinansya. Yes, ang Maynila ho. Oo, na ang mga magulang pananagutin at ang alam ko, ang mga ordinansang ito, pag 3 beses nakuha ang bata at isinoli sa iyo, meron ka na ngayong kaukulang parusa na community service at may fine yata. Yes. Pero hindi nga lahat ng syudad sa Kalakhang, Maynila ay may ganoong ordinansa. At ang mga motorista ho, kahit medyo kinukurot na yung kanilang mga puso, medyo discouraged ho munang magbigay sa mga batang ito. Ay nako talaga, Rhea. Alam ko ho na kung minsan talagang ang hirap humindi sa isang batang kumakatok sa iyong bintana. Alright. Pero makipag-ugnayan na lang po kayo sa lokal na pamahalaan o may kilala kayong NGO or foundation, doon na po natin ilagay ang ating pamasko sa mga bata. Secretary, mismong mga DSWD personnel po ang kukuha ho sa mga batang ito? Kaugnay po namin ang MMDA. At mga lokal na pamahalaan na City Social Welfare and Development Officers. Alright, Secretary Soliman, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga, maraming salamat din. DSWD Secretary Dinky Soliman. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang?
Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. Sa pagpapatuloy ng biyaheng totoo, pinuntahan ng GMA News sa mga liblib na lugar sa Bukidnon na hanggang ngayon hirap sa transportasyon maging sa kanilang kabuhayan. Yan ang biyaheng totoo ni June Veneracion. Sa puso ng Mindanao, sa probinsya ng Bukidnon, matatagpuan ang pinakamalawak na pineapple plantation sa buong mundo, pinakamahabang zipline sa buong Asya, at pinakamalaking bulaklak sa bansa. Dito ko rin naranasan ang isa sa pinakamahirap na biyahe sa buong buhay ko bilang isang reporter. May mga lugar na hindi na nakakayang panikin itong motor o ang tawag sa kanila habal-habal. Kaya ngayon, kailangan mo nang lakarin. Napakarami dito nito sa tawag nilang mga tuwid na daan. Tuwid nga, pero hindi naman gawa. At makikita ninyo, grabe ang lubak. Sa isang liblib na sityo sa isang primera klaseng bayan, nakilala ko si Edna. Tanging pagpupunas na lamang ng basang tela ang nakikitang lunas para sa nilalagnat niyang bunso. Kuan. Kalisod. Wala man tumutulong sa inyo, iba? Ang mga nagkakasakit dito tila nakikipagpatentero daw kay kamatayan. Mayroong ibang nagkasakit ay mamatay na kasi kita na yung daan na pinagdaanan. Mahirap. Pero di lang mga maayos na kalsada ang mailap sa probinsya. Sa 22 bayan at syudad, 8 bayan lang ang may ospital ng gobyerno. 3 sa bawat 10 bahay, wala pa ring sanitary toilet. At dahil 3 kada 10 pamilya dito ay mahirap, laganap ang gutom. Grace, may buntag. Ang mag-asawang Grace at Ricky Panta, nagtatanim at nangangalakal ng mais, madalas pa rin kumakalam ang kanilang mga sikmura. Bihira ang mga pagkakataong nakapaghahanda sila ng ganito, sinaing na mais at talbos ng kamote. Tuwing kailan kayo nakakapagbigas, Grace? Kung mayroong harvest na mais,